Ito si Rick. Ayaw niya mag-shoot ngayon pero pinindot niya ulit ang play. Pinadala ko siya sa gubat para kumuha ng pulot. Sa pugad ito ng mga naninibasab na bubuyog. Ang pugad, nasa lumang puno ng oak, puno ng bubuyog. Dinig ang ugong ng kawan, delikado ang mga insektong ito. Simple lang ang plano, kumuha ng pulot at huwag galitin ang mga bubuyog. Ang pugad ng bubuyog ay higit pa sa pulot. May reyna bubuyog, siya ang naglalayag ng itlog. May worker bubuyog din. Sila ay nag-iipon ng nectar, nag-aalaga ng mga inakay. May guard bubuyog na bantay sa pasukan. Sama-sama, pinoprotektahan nila ang pulot, itlog, uod, at pupa. Dito manggagaling ang bagong henerasyon. Ang mga bubuyog, maliit man, ay matalino. Naaalala nila ang kanilang pugad gamit ang araw at mga palatandaan. Nagbabahagi sila ng ruta sa sayaw, parang buhay na GPS. Hindi gusto ng mga bubuyog ang biglaang galaw. Ayaw din nila ng madilim at matitingkad na batik. Mas nakikita nila ang galaw kaysa hugis. Kaya dahan-dahan kumilos si Rick. Sinusubukan niyang huwag magpagalaw ng kamay. Pumuesto siya para ang hangin ay sa kanya, hindi sa pugad. Para hindi maamoy ng bubuyog ang amoy niya. Masamang ideya ang dilaw na kamiseta na may itim na zipper. Para sa bubuyog, ito ay parang malaking bulaklak na pwedeng lapitan. Mabilis na inilagay ni Rick ang kulay abong tela sa itaas. Tinatakpan niya ang leeg at palso. Ang maliwanag at makinis na damit ang pinakaligtas, ngunit tinatangay ang tela ng hangin. Gumagawa si Rick ng usok mula sa basang dahon sa lata. Ang usok ay nagtatago ng amoy at pinapuno ang tiyan ng bubuyog ng pulot. Akala nila'y may panganib. Ang busog na bubuyog ay di gaanong agresibo pero saglit lang ito. Ibinuga ni Rick ang usok sa pasukan at naghintay. Maingat niyang sinundot ng kutsilyo ang gilid ng pugad malayo sa mga uod. Ang pulot pukyutan ay hexagonal na selyulang pagkit taguan ng pulot. Ang propolis ay malagkit na dagta mula sa halaman. Ginagamit ito ng bubuyog sa siwang. Proteksyon nito sa hangin, halumigmig at mikrobyo. Sa pugad, pinananatili ng bubuyog ang dagdag 35 degrees Celsius kahit walang apuyan o kuryente. Sa init, pinapaypayan nila ang pulot pukyutan. Sa lamig, nagsasama sila para painitan ang reyna at uod. Gayunpaman, nagkamali si Rick. Kumuha siya ng propolis at nahulog sa bahay pukyutan. Agad rumisponde ang mga bantay na bubuyog. Isang bubuyog ang umupo sa manggas at kinagat si Rick. Naiwan ang tibo sa balat ni Rick. Pumipintig pa rin ang sako ng lason. Mabilis na kinayod ni Rick ang tibo. Upang mas kaunting lason ang pumasok sa katawan. May bubuyog na gumagawa ng pulot, mailap at walang tibo. Iba ang kanilang paraan ng pagtatanggol. Alam nila kung sino ang kanilang pinoprotektahan. Kumilos sila ng magkakasama. Kumalat sa hangin ang amoy ng babala. Amoy saging ito. Senyales ito sa iba pang bubuyog. Halika, kailangan ng depensa. Naamoy ito ng mga bubuyog gamit ang kanilang galame. Agad silang lumipat sa mode ng pag-atake. Tinakpan ni Rick ng tela ang mukha. Dahan-dahan siyang lumakad sa likod ng palumpong. Sinikap niyang huwag gumalaw ang mga kamay. Ngunit umaakyat at umaatake ang pulutong ng mga bubuyog. Tinitira nila ang mukha at mga paa at kamay. Bawat kagat ay agarang matinding hapdi, namumula at namamaga ang balat. Kung maraming kagat, maaaring manghina, mahilo at hirapan sa paghinga. Lalo itong delikado sa may alerhiya o sa daan-daang kagat ng sabay. Halos ganoon na ang kay Rick ngayon. Alam niya na unang dapat gawin ay alisin agad ang mga tibo. Pagkatapos, palamigin at hugasan ng tubig ang lugar kaya tumakbo siya sa lawa. Masakit kay Rick dahil may sangkap sa lason na sumisira sa mga selula at nagdudulot ng pamamaga at may iba pa na nagpapabilis ng pagkalat ng lason. Ito ang matibay na depensa ng bahay pukyutan. Sa karaniwan, delikado sa tao ang 500 o higit pang kagat. Sa may allergy, minsan sapat na ang isa. Kinuha pa rin ni Rick ang lalagyan ng pulot. Ngunit umuwi siyang malungkot, may bagong patakaran sa buhay, pulot lang sa tindahan ang kakainin niya. Mag-subscribe sa kanya, masakit ang nararamdaman niya ngayon.